Sa tanggapan ng General Manager ng Health Check Center, galit na kinausap ni Manager Gia si Old Yu. Mariin niyang sinabi na ang mga taong ni-recruit nito ay tila hindi maaasahan. Pinagbalaan niya ito na bantayang mabuti ang mga iyon dahil kakasign lang niya ng isang pangakong kasing bigat ng isang military order sa bagong boss. Alam niyang kapag may nangyaring kahit ano, silang lahat ang siguradong mapapahamak. Kalma namang sumagot si Old Yu at sinabing huwag itong mag-alala. Ipinaliwanag niyang ang mga sales representative na iyon ay dati niyang mga tauhan sa kanyang nakaraang kumpanya. Ipinangako niyang matatag ang koneksyon at kakayahan ng mga iyon, at makasisiguro raw silang makakakuha sila ng mga kontrata sa lalong madaling panahon. Dahil sa narinig, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Manager Gia. Ngunit kahit papaano, nagbabala pa rin siya na manatiling mapagmatsyag. Sinabi niyang may kutob siyang matatapos na ang magagandang araw nila sa Health Check Center, kaya mas mabuting maging maingat at magpakumbaba na muna sila mula ngayon. Sa narinig na iyon, biglang kinabahan si Old Yu at tinanong kung mahirap bang pakisamahan ang bagong boss. Sagot naman ni Manager Gia, noong una ay inakala niyang isa lamang itong batang mayamang walang alam sa negosyo at binili lang ang kumpanya para paglaruan, ngunit sa paraan ng paghawak nito ng mga sitwasyon, halatang sanay na sanay at may karanasang matindi. Hindi niya mabasa kung ano talaga ang iniisip nito. Kaya mariin niyang pinaalalahanan si Old Yu na tigilan muna ang anumang tangkang pagkamal ng personal na pakinabang. Dapat nilang pagandahin muna ang resulta ng kanilang operasyon at ipakita sa bagong boss na maaasahan pa rin sila. Agad namang sumang-ayon si Old Yu at sinabing lubos niyang nauunawaan ang utos ng kanyang manager. Kinagabihan, agad na nagtungo si Shen Yuan sa bahay ni Chen Na. Pagpasok pa lang niya sa pinto, sinabi niyang nakabalik na siya. Habang may hawak na sandamakmak na mga pinamili, sinabi ni Chen na kaninang umaga ay pumunta siya sa Negatron Mall at bumili ng ilang suit, 2 pares ng sapatos, isang sinturon, at isang relo para kay Shen Yuan. Agad namang napansin ni Shen Yuan ang mga mamahaling tatak at sinabi na iyon ay mula sa buo ni Business Menswear, kaya't siguradong napakamahal niyon. Tumugon si Chen na naumabot lamang iyon ng mahigit 1 milyon. Nagulat si Shen Yuan sa kanyang narinig at agad na nagtanong kung magkano ang kabuuang halaga. Ipinaliwanag ni Chen na nakaramihan ng presyo ay dahil sa Peter Watch, dahil mahigit 800,000 pa lamang ang relo. Sa narinig na iyon, agad niyakap ni Shen Yuan si Chen Na. Malambing niyang sinabi na dapat ay ginastos na lang nito ang pera para sa sarili at huwag sayangin lahat para sa kanya. Hinaplos niya ang mukha ni Chen Na at malambing na sinabing napakabait niya at nararapat lamang na gantimpalaan. Ngunit pinigilan siya ni Chen Na at sinabi na huwag dahil nasa bahay din si Zinyo. Kapag nakita sila, siguradong nakakahiya. Ngumiti lang si Shen Yuan at sinabing wala naman dapat ikahiya. Isa lang naman itong halik. Pagkasabi noon, marahan niyang hinalikan si Chen Na. Sa una, tila nagulat si Chen Na, ngunit di nagtagal ay napapikit siya at tinanggap ang tamis ng mga labi ni Shen Yuan. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Zinyo habang may dalang mga platito at mangkok. Tinanong niya ang kanyang ate kung nasaan ang sterilizer. Dahil sa biglaang pagdating ni Zinyo, agad na napatigil sina Shen Yuan at Chen Na. Nabigla silang pareho at walang nagawa kundi magkatitig habang si Zinyo naman ay namula ang mukha at dali-daling tumalikod. Nahihiya niyang sinabi na ipagpatuloy na lang nila ang ginagawa nila. Dahil sa insidenteng iyon, sinisi ni Chen na si Shen Yuan at sinabing kasalanan niya iyon dahil nakita sila ni Zinyo. Ngunit kalmado lamang si Shen Yuan at ipinaliwanag na 18 na si Zinyo, hindi na bata. Darating din ang panahon na maiintindihan niya ang ganitong bagay. Sumagot naman si Chen Na at sinabing wala pang ang karanasan si Zinyo sa pag-ibig kaya hindi pa niya maiintindihan ang ganoong sitwasyon. Dagdag pa niya, napapansin niyang parang may kakaibang kinikilos si Zinyo nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano. Ilang beses na rin niyang tinanong, ngunit ayaw nitong magsalita. Itinanggi naman iyon ni Shen Yuan at sinabing baka nagkakamali lang siya dahil wala naman siyang napansin.
Sa huli, napabuntong hininga si Chen na at sinabing baka nga masyado lang siyang nag-iisip. Nilapitan siya ni Shen Yuan, niyakap, at marahang sinabing oo, baka nga ganoon lang. Kinabukasan, maagang nagising si Shen Yuan. Habang nakaupo sa kama, napaisip siya na kahit tumutulong na si Zinyo sa kafe ngayon, sinana pa rin ang laging maagang umaalis para pumasok sa tindahan. Napansin niyang sobrang sipag talaga ni Chen na at halos wala ng pahinga. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Habang naghahanda, sumagi sa isip niya na ngayong araw ay makikipagkita siya sa propesor sa bahay nito upang talakayin ang tungkol sa human resources. Naalala rin niya kung gaano kalaki ang naitulong sa kanya ng EMBA training mula sa Hong Kong noon, kapaki-pakinabang sa teorya man o sa praktika. Alam niyang magkaiba ang pag-aaral at aktwal na karanasan, ngunit dahil hawak na niya ngayon ang Jingfu Health, kailangan niyang matutunan kung paano magpatakbo, magturo, at magpatatag ng pundasyon. Sa isip niya, sapat na ang business administration para magsimula, ngunit kung gusto niyang umangat pa, dapat niyang pag-aralan ang higit pa roon. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Zinyo sa kwarto. Tumungo ito sa banyo upang tawagin siya. Pagkakita ni Shen Yuan, bahagya siyang nagulat at tinanong kung bakit hindi ito sumama sa kapatid. Maayos na iniabot ni Zinyo ang isang maliit na bagay sa kanya at ipinaliwanag na nag-half-day siya sa trabaho. Napansin daw niya dati na walang phone number plate ang sasakyan ni Shen Yuan, kaya noong bumili siya ng isa para sa kanilang ama, kumuha na rin siya ng extrang plate para dito. Wala lang siyang pagkakataong maibigay dati. Nagpasalamat si Shen Yuan at maingat na kinuha ang bagay mula sa kamay ni Zinyo. Ngunit sa pagdampot niya, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga daliri. Sa sandaling iyon, biglang namula si Zinyo at mabilis na umatras. Halatang nagulat siya at hindi alam kung paano kikilos. Bahagya siyang tumingin kay Shen Yuan at mahina ngunit kabadong sinabi na huwag nitong sasabihin sa kanyang ate ang nangyari. Pagkasabi noon, agad siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Shen Yuan na naguguluhan. Habang nakatitig sa hawak niyang number plate, napaisip siya kung ang tinutukoy ba ni Zinyo ay ang plaka, o may iba pa siyang gustong itago kay Chen na. Sa huli, napangiti siya ng bahagya at naisip na anuman iyon, hindi na lang niya sasabihin kay Nana. Malilipat ang eksena sa bahay ni na Professor Lee. Habang abala si Professor Lee sa pag-aayos, tinanong siya ng kapatid niyang si Limeng kung paparating na ba si Shen Yuan. Napatigil si Professor Lee at bahagyang nagulat, saka tinanong ang kapatid kung paano nito nalaman. Kalmado lang na ngumiti si Limeng at sinabing halata naman. Isang taong hindi naman madalas mag-makeup, ngayon ay naglagay ng light makeup, maingat na pumipili ng damit, at nag-aayos ng todo sa bahay, kahit sino raw ay makakabasa na ng ibig sabihin yon. Namula ang mukha ni Professor Lee at nahihiyang sinabi na darating lang si Shen Yuan para mag-aral. Ngunit agad siyang tinanong ni Limeng kung gusto ba niyang umiwas muna sa kwarto. Lalong namula si Professor Lee at sinabing hindi na kailangan, manatili na lang si Limeng sa sala. Dahil kung silang dalawa lang ni Shen Yuan sa silid, baka maging sobrang halata pa ang sitwasyon. Napangiti naman si Limeng at pabirong sinabi na natutunan na raw ng kanyang ate ang mga kalokohan ni Shen Yuan, pupunta raw sa date pero gusto pang isama siya bilang panggulo. Halatang nahiya si Professor Lee at itinanggi iyon, sinasabing hindi yun date dahil pupunta si Shen Yuan para mag-aral lamang. Ngunit paulit-ulit lang na sinasabi ni Limeng na date pa rin iyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Shen Yuan sa bahay. Agad siyang pinagbuksan ng pinto ni Professor Lee at pinapasok sa loob. Pagkakita ni Shen Yuan sa kanya, hindi niya napigil ang mapatigil. Sobrang ganda ni Professor Lee sa kanyang kasuotan, maayos ang ayos ng buhok at simpleng ngunit napaka-elegante ng dating. Hinayla siya ni Professor Lee papasok at sinabihan na huwag tumigil sa pinto. Habang nakangiti, sinabi ni Shen Yuan na sobrang ganda ni Professor Lee ngayong araw, at sa ganda nito, mahihirapan siyang mag-focus sa pag-aaral.
Lumingon lang si Professor Lee at pinilit itago ang ngiti habang sinasabihang tigilan na niya ang biro. Pagdating nila sa sala, iniabot ni Shen Yuan ang dalang maliit na kahon kay Li Meng. Sinabi niyang para ito sa kanya at sana magustuhan niya. Agad naman itong tinanggap ni Li Meng, halatang natuwa, at tinanong kung regalo ba iyon para sa kanya at kung anti-brand iyon. Pagkatapos ay masayang nagpasalamat. Sabay kaway ni Li Meng sa kanyang ate at sinabing papasok na muna siya sa loob para pagmasdan ang kanyang regalo. Biro pa niyang sinabi na iiwan na niya si Shen Yuan at si Professor Lee para makapag-aral ng mabuti. Sa ginawa ni Li Meng, agad na napaisip si Professor Lee. Naisip niyang ilang ulit na niyang pinaalalahanan na manatili lang sa sala, ngunit bakit ganoon, ang dalagang iyon ay tila madaling maimpluwensyahan. Habang nag-iisip pa siya, tinawag na siya ni Shen Yuan at sinabing magsimula na sila sa kanilang masayang oras ng pag-aaral. Napalingon si Professor Lee kay Shen Yuan at tinanong kung sinadya ba talaga nito ang nangyari kanina. Ngumiti lamang si Shen Yuan at sinabing wala siyang masamang intensyon. Hindi lang niya gustong dumating ng walang dala, kaya binigyan lang daw niya ng munting regalo ang kapatid nito. Sa narinig na iyon, saglit na natahimik si Professor Lee bago umupo. Pagkaupo niya, sinabi niyang kalimutan na ang nangyari at mag-aral na lang sila. Kinuha niya ang ilang HR textbooks at tinanong si Shen Yuan kung alin ang gusto nitong pag-aralan muna. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang system ni Shen Yuan sa itaas ng kanyang ulo. Ipinahayag ng system na natukoy nitong nagsimula na si Shen Yuan sa pag-aaral ng human resources. Ipinaliwanag pa ng system na upang mahusay na makapamahala ng isang kumpanya, dapat maunawaan ng host ang mataas na antas ng pamamahala, pagganyak sa mga empleyado, at pagpapabuti ng mga patakaran sa loob ng kumpanya. Naglabas ito ng limitadong misyon, matutunan ang mahahalagang kaalaman sa human resource management sa loob ng isang buwan. Kapag nakumpleto ito, automatikong isasali ng system sa isip ni Shen Yuan ang lahat ng nilalaman mula sa programa ng MHRM ng Renmin University. Sa nabasa ni Shen Yuan, napangiti siya at naisip na ang MHRM ng Renmin ay isa sa pinakamahusay at pinakaprestihiyosong programa sa buong China. Agad niyang kinuha ang isang aklat at sinabi kay Professor Lee na magsimula sila gamit ang Human Resources Management. Sumang-ayon naman agad si Professor Lee. Lumipas ang kalahating oras. Tahimik ngunit malalim ang iniisip ni Professor Lee. Napaisip siyang kung dati pa ito nangyari, siguradong may kung anong kapilyuhan na si Shen Yuan. Pero ngayon, kakaiba, seryoso ito sa pag-aaral. Napansin ni Shen Yuan ang kakaibang tingin ni Professor Lee at tinanong kung ano ang iniisip nito, sabay paalala na ituloy na nila ang kanilang aralin. Sa loob-loob ni Professor Lee, tila may duda siya. Hindi siya kumbinsido. Nais niyang subukan kung totoo bang nagbago si Shen Yuan. Kaya dahan-dahan siyang lumapit at bahagyang idinikit ang sarili kay Shen Yuan upang subukan kung paano ito tutugon. Ngunit nanatili lamang itong kalmado. Nakangiting itinaas ni Shen Yuan ang aklat na kanilang pinag-aaralan at mahinahong sinabi kay Professor Lee na narito siya upang mag-aral, kaya tanong niya kung ano ba talaga ang sinusubukan nitong gawin. Sa reaksyong iyon, labis na nabigla si Professor Lee. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-uugali ni Shen Yuan. Sa kanyang isip, tila nagbago nga ito. Maya-maya, tinawag ni Shen Yuan ang atensyon ni Professor Lee na may bahagyang ngiti sa labi. Paglapit nito, marahan niyang inilapit si Professor Lee sa kanya at niyakap ito ng banayad sa baywang. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagsalita si Professor Lee, ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Maingat na sinabi ni Shen Yuan na kanina pa siya pinaglalaroan ng tadhana, at ngayon ay panahon na upang tapusin iyon. Inilapit niya ang mukha kay Professor Lee at marahan silang nagtagpo sa isang sandaling puno ng emosyon. Namula ang pisngi ni Professor Lee, ngunit sa halip na lumayo, pinaikit niya ang mga mata at hinayaang madama ang init ng damdaming matagal nang itinago.